Sino po ang maniniwala kay Bongo na gusto niya yung nangyayaring yung nangyayaring halongkatan po doon sa DPWH. Eto, lalo na po yung ginagawa ni Secretary Vince Dizon. Addictus Rex, friends na tayo sa Facebook, ilapit mo naman kay Attorney Claire Castro na mai-guess ko siya dito sa ating channel. Ano po? Nang magkaroon tayo ng magandang talakayan ho. Sabi ni Bongo dito, mga boss chief amo sir, no? Pakiusap ko lang. Ikulong mo talaga ang mga kurakot. Nako paano kung yung tatay mo, kapatid mo, makasama diyan? Hindi mo kaya protektahan, Bongo? Di ba? Pakiusap ko lang, ikulong mo talaga ang mga kurakot. Yung mga totoong kurakot, alam mo gaano katalamak po ang korupsyon ngayon. Ikulong na yan, mga kurakot. Kasi naano din ho mga kababayan nai-issue din si Senador Bongo na may conflict of interest daw ho, mga boss chief amo sir. Kasi yung mga kaanak niya, ang sinasabi, 90% ng mga proyekto sa Davao, sila ang nakakuha. Pati ikaw, Bongo. Kaya lang sa ICC. Yun ang problema, di ba, Sir Miko Boys? Yun ang problema ho ni Bongo. Kung saan, kukulong. Sabi nga po ng dating Senador Antonio Trillanes, kakasuhan niya si Bongo. No? Kung hindi ako nagkakamali, mga ganitong mga petsa na ho yun. Mabilisan na ho yun, mga kababayan. At bali-balita nga kagabi pa lang po sa social media, ang dami nagpo-post. Si Bongo daw ay kakasuhan na. Pati nga yung ang pangalan nun, si Greco Belhica na natalo noong huling election. Sabi niya, hula ko mas maunang makakasuhan si Bongo versus doon sa ibang mga kurakot. Ganyan daw. Siguro nabalitaan niya na talagang kakasuhan, mga kababayan. Plunder din ni dating Senador Antonio Trillanes. Sabi ni sagad sa buto ang pagkasinungaling ni Bongo. Uy, ikaw naman, inisip mo agad na sinungaling si Bongo. Wala naman lang daw siyang kinalaman. No? Doon sa mga proyekto ng kanyang mga kaanak. Sino kaya maniniwala doon? May mga DDS pa pala ho. Mga bossing, no? Alam niyo naman po ang mga DDS. Masabi lang yan. Kahit wala na pong ebidensya, papaniwalaan. Lalo na sila Bongo ang magsasabi niyan. Hindi po ako nakikialam doon sa proyekto ng aking mga ama. Sabi ni Ma'am Neng Gigi ulit, tanga na lang ang maniniwala sa kanya. Idinetalye po ni Senador Antonio Trillanes, mga boss chief amo sir, kung bakit niya kakasuhan si Bongo. Si Bongo, sabi walang pinagkaiba kay Joel Villanueva, ginamit ang pangalan. Nako, halos karamihan naman ho sila dyan. Pati nga ho yung mga parally-rally nila. Lagi po, prayer rally, pagdarasal na rally, makikita mo may konting prayer tapos lahat murahan na doon sa kanilang mga rally. Yung tipo bang kapag ka naiipit na, gamit ang pangalan na ng Diyos, pagka naiipit na, naku, simpleng lang po ako, senador lang po ako. Hindi po ako ganon. Isang probinsyanong senador lang po ako. Ganon yung mga paawa effect ni Bongo. Di ba? Huwag tayong padala sa paawa nila tas isisisi sa administrasyon. Yes, PBBM. Correct. Galing nilang magbintang si PBBM. Ang bunga, ang magnanakaw, di nila makita na masahol pa sa mga Duterte. Ang mga Duterte at galamay nila kakagigil. Ganun dinadivert nila. Sabi ni Paulo Saison, bawal sa batas ang mga kamag-anak up to third blood relationship or sanguinity. Kaso nga yung kay Bongo, boss. No? Tatay pa niya mismo. No? At yung isa, kapatid sa labas pa ni Bongo. Tapos, ang idadahilan sa atin
ni Senator Bongo, wala akong kinalaman dyan. Hindi ko nga kilala yung mga Diskaya eh. Hindi daw nila kilala. Tapos ito, humihiling. Alam nyo mga kababayan, yung ganitong estilo ho, ng isang tao, yung tipo bang, sige, kasuhan nyo na yan, ikulong nyo na yan mga ganyan. Halata na, yung tipo bang, para isipin nila na wala kaming corruption na ginagawa, para isipin nila na hindi conflict of interest yung pagiging senador ko doon sa mga kamag-anak ko. Diba? Ganyan yung style ho eh. Kaya lalong nahuhuli, dapat tumatahimik na lang ho sila mga bossing. Tahimik. The more na nagsasalita ka, the more na madami kang inilalabas. Kagaya ni Boss Jewel. Di ba si Boss Jewel? Kaibigan ni Paulo Saison yun. Kaibigan ko yun, si Boss Jewel Vidal yun. Bibigyan ako ng isda nun next week. Kagaya ni Boss Jewel. Hindi pa nag-uumpisa, hindi pa tinuturo, wala pang sinasabing pangalan. Umaaray na si Boss Jewel. Yung mga estilo ho nilang ganito, sige, ikulong ganito para isipin ng mamamayang Pilipino. Tingnan mo si Bongo, ready magpakulong. Yan ba yung sinasabi ninyo na may ginagawang kalokohan? Yan ba yung sinasabi nyo na guilty? Guilty kaya nag-iingay. Di po ba? Pwede naman ho sila munang tumahimik hanggang sa mismong mapangalanan na sila. Kasi yung mga naggagaganito pa, pakiusap po. Pakiusap ko lang. Ikulong mo talaga ang mga kurakot. Baka masama ka dyan, Bongo. No? Ngayon, pwedeng mamili si Bongo. Kapag ka ito, umakyat sa korte at tapos sasabi na siya ay guilty, aray ko po. Mukhang siguro pwede siyang maligtas sa ICC. Ay, hindi din eh. Bakit to? Kasi yung sa ICC, eto malapit ng lumabas yung kanilang warrant of arrest. Ang sabi nga daw ho, mga kababayan, yung sa warrant of arrest sa ICC is hindi matatapos ang taon na ito. Or unang buwan ng 2026. Di po ba, mga kababayan? Ito yung ikakaso ni dating Senador Trillanes. Kumbaga, siguro kung may lalabas na mga warrant of arrest para kay Bongo or may mga lalabas na mga subpoena, siguro mga February na ho yan. Wala na si Bongo dito nun. Kasama na si dating Pangulong Duterte malamang. Kaya, mga DDS, huwag niyong hihilingin na lumabas agad si dating Pangulong Duterte. Biruin nyo, pagka pinayagan, lumabas ang dating Pangulo. Tapos, si Bongo at si Bato de la Rosa ipapadala doon. Di lalong nagngal-ngalan ito. Kaya nga kami sumama, pumunta dito sa dahig para makasama ang dating Pangulong Duterte Tapos pinauwi nyo. Sabi ni Trillanes, hayaan muna daw silang tatlo doon, magluto. Mag-enjoy. Mag-party-party sila. Bawal nga lang siguro ang alak. Di ba? Si Champi Tuti nandiyan na din, mga kababayan. Ngayon, asa na ba tayo? Nawala. Ayun. So ngayon, pakiusap po, ikulong nyo na ako. Sabi ni Gerald Evans. Magkakaalaman ho yan. Sabi nung kaibigan natin na si Paulo Saison, hindi na nga sinaway, kinonsente pa, negosyante daw. Kung may delikadesa pa siya, pinigilan niya sana bilang mambabatas. Alam niya, dapat ang batas. Kaso nga, sabi, merong pagsasama, yung St. Gerard, o yung mga Diskaya, tsaka yung mga CLTG, o meron, o natapos ba, naayos ba, okay na daw yun. Pero, ang tanong dito, talaga bang hindi na impluwensyahan ni Bongo yung mga binibigyan yung mga nagbibigay ng proyekto doon sa mga kontraktor? Dahil ang balita, 90% yung napunta doon sa construction company ng mga kamag-anak niya. Yun ang tanong doon. Sabi ni Jay Hipolito, kawawa. Si Bongo, kawawa. Eto pa ho, mga boss chief mo, sir. Nasaan na ba tayo? Nako.